Malipayong gabi inausab mga kaigsunan. Ako nagapasalamat sa Ginoo kay ikaw nagapadayon gihapon. Paminawon na usab nato og tun-an nato ang pulong sa Ginoo nining atong mensahe Christians and Endurance. Mao ni ang ikaupat og katapusan nga bahin sa ato nga series of message about Hebrews chapter 10:32 to 36. Ug karon akong pagbasahon ang verse 36. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Naghisgot ta sa milabay. May tungod sa pagtuo, may tungod sa paglahutay. Apan dinhi karon sa maong nga verse, ginapahinumduman ta sa magsusulat sa Book of Hebrews nga kinahanglan ta og pailob. Patience. Unsa man ang pulong nga patience? Usahay tagaan ni og synonym nga ginatawag long suffering. Kanang hataas nga pagpailob, mo nay pasyensya, mo nay pailob. Hataas ang imo nga pailob bisan pa sa mga alantuson. Long suffering. Ang usa ka tawo nga hot-tempered, di makapugong sa kaugalingon, mao na ang kabaliktaran sa pagkawalay pailob. Apan ang tawo nga makahibaw nga ako lang ning sabton, ako lang ning palabyon, ako lang ni nga di lang sa ako mo react niini. It means that you have that patience. Ug sa atong padayon nga pag-alagad sa Ginoo, tungod sa kadaghang mga babag, tungod sa kadaghang mga pamaagi sa kaaway nga mao si Satanas nga buot mo daot sa ato nga kinabuhi ug testimonyo, di naman gud niya makuha gud ang atong kalag sa pagkupot sa atong Ginoo. Maghatag siya mga babag aron nga dili mutulin ang imong pagpangalagad sa Ginoo. And the good news is God is willing to give us what patience is para luyo sa mga pagbabag. Unta mapadayon gyud gihapon ang atong matinud-anon, kinasingkasing ug matarong nga pagpangalagad sa atong Ginoo. Buot nako nga tagaan og dugang pang kahulugan ang patience. Anonymous nga quotation, pero mao ni ang nakabutang. Patience is not passive sitting, but active perseverance. Ang pailob, dili nang wa na himuon, murag standby na lang ta. Mapailobon man ta, standby lang sa. Dili na. It is active perseverance. Usa ni kapadayon nga nagalahutay. Padayon nga nagpadayon. Mapinadayonon nga pagpadayon. Dili ingon nga muundang siya. Mapailubon man ko, laylo lang sa ko. Ayaw lang yun, mga kaigsunan. Mao na ang matawag nato nga pailob. Dili ni ingon nga relax na, undang na, wala na, pasagdan na lang. Apan kini naagyapon siya ginahimo. Aron bisag hinay. He grinds and then goes and then forward. Dili lang siya ingon nga mo atras. Dili lang siya ingon nga mo balik na. That is patience. Tulo na sa kabutang mga kaigsunan na atong tunan. Una, patience prove the genuineness of faith. Ang pailob, mao ni ang muhatag og matuod nga kolor kung unsa ka matuod ang imong pagtuo. James chapter 1 verse 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sayron nato ni ha, ang pagsulay sa imong pagtuo mo dala og pailob. Kung di ka sulayon, di makita ang imong pagkamapailubon. Maubitaw nang na ako'y nabatian nga ningon, di gyud ko mangayo og pailob. Kaya mangayo og pailob, musunod man ang pagsulay, di man lalim ang mga pagsulay. Ayaw pod. Mangayo gyapon ta og pailob. Kaysa gusto nato o dili, sulayan man yun ta,
ug kanang maong mga pagsulay mauni ang mutan-aw ug unsa ka lig-on ikaw ug kung naa ba kay pailob o wala. Di nato malikayan ang mga pagsulay mga kaigsunan. But be assured that every trial is tempering you and then it will work for you patience. Magdala ni sa imo og pailob. Ang mga saad sa atong Ginoo matuod gyud na. Pero doon na siya mga saad nga mga conditional. Inubanan sa pailob, padayon lang, ug kung mahimo nimo na mga kondisyon sa mga panalangin, sigurado gyud 100% ihatag sa Ginoo unsa man ang iyang gipromesa nganha nimo. Ikaduha, trials may be delayed, but God's promises never fail. Ayaw gini pagkikalimti mga kaigsuunan. Usahay, madilatar man, maulihi man. Dili man diha-diha dayon ang tubag sa Ginoo. Pero basta gisaad, mamatuman gyud na. Open your Bibles now to Joshua chapter 21, verse 45. There failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. Mga kaigsunan, very clear. Ang sultis bala ang kasulatan. Gisubay ni Josue, gisubay sa mga lideres sa Israel ang mga saad sa Dios. May kondisyon, apan sa ilan ning nahimo, ingon pa din wa gyud ni isa na napakyas. Ang tanan nga gisaad sa Ginoo, iya gyung gituman. Ang Dios sa Israel, ang Dios kaniadto, maugi hapon ang Dios nga mutuman og saad karon alang nimo, alang nako, alang naton tanan, ug ang Dios nga pabiling matinumanon bisan pa sa umaabot. So in the past, in the present, and in the future, God who promised us is not only capable, but He fulfills His promises. Na may mga tao nga mo promesa. Unya na mangin sila kapabilidad nga mohimo. Pero adunay mga tao nga mawad-an ug gana nga mutabang pakyas ang saad. Adunay mga tao nga adunay kapabilidad sa pagtuman unta sa ilang mga saad pero nawa sa mudo, natagam. Unya di na nila himuon ang ilang gisaad. Ang Dios lahi, iyan ang gisaad. Just do what He intends you to do. And then He will fulfill His promises. Mauni ang nakita sa mga lideres sa Israel. Mauni ang mga nakita sa mga katawhan nga nagbaton og pagtuo, mahingon man nagbaton og kinaiya nga hibawong musunod sa kasuguan sa Ginoo. Ang promesa niya, gituman gayud niya. Muna atong inumduman ng naa sa Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Tutok kay Ginoong Kristo. Looking unto Jesus, the author, finisher of our faith. Siya mo'y nagsugod niya na, siya magtapos niya na, unya atong makita nga naagyud siya kapasidad sa pagtuman nini. Miadto siya dito sa cross, yang giantos bisan ang kaulaw, unya karon ingon ang balaang kasulatan, and is set down at the right hand of God. What does this mean? Sa balaang kasulatan, ang mga saserdote, ang mga pari nga nagahalad, gatindog sila. Samtang nagahalad para sa mga katawhan. Si Ginoong Kristo matod pa sa Hebrews chapter 12 verse 2, naglingkod and is set down at the right hand of God. Naglingkod dito sa tuo nga kamot sa atong Ginoo. Which means, when human priests stand while offering sacrifices, it means that it is not yet complete. But when Jesus is set down at the right hand of God,
It means that His offering is once for all and then forever and ever complete. Muna dito sa cross, pag-ingon niya, it is finished. Human na gyud. Dili nga impas na siya, pero human na, kumpleto na. Muna mga kaigsuunan, ayaw gyud ni pagduha-duha ang saad sa Ginoo. Basta nagsaad ang Ginoo, tumanon gayud kana niya. Himua lang pod ang imong kabahin ug mahimo kang angayan sa katumanan sa iyang mga saad. Number 3, endurance prepare us for reward. 2 Timothy chapter 2 verse 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Sa verse 4, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Kita mga kaigsunan, giisip nga sundalo sa atong Ginoo. Naatay mga training ginaagian kada adlaw, ipasabot niini, ang mga pagsulay, mao na ang tabang kanato, mahulma ang atong pagkinabuhi, ang atong prinsipyo, nga mauyon sa kabubuton sa Ginoo. Ug isip mga sundalo, kinahanglan himuon nato ang atong misyon. Kay alang sa magmalampusong sundalo sa iyang misyon, makabaton siya og medalya. Makabaton siya og ganti. Mao gihapon na sa ato mga kaigsuunan. If you start a race and not able to finish it, walay ganti. Busa, bisan kung dili na gyud ta katong first, di na gyud tong second, just do your best and the Lord will do the rest. Muna ang usa ka maayong panultihon. Himo lang imong pinakamaayo. Unyang Ginoo nay mahibaw sa uban. Unya lahutay. Padayon lang. Endure. Because there is a reward to those who endure. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, nindot kaayo ang pamulong ni Apostol Pablo. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. I have fought a good fight. Can you say that? Sa hayno maalanganin ta mo ingon nga nahimo nako ang maayo nga bugno. Sa nagkapandol-pandol man ta. Doon ay mga panahon nangundang, nanghadlok, mitalaw. Apan kay Apostol Pablo, with all confidence, with godly confidence, he says, I have fought a good fight. Unta makaplagan po ni sa ato ang kinaiya, na may kalisod, na ay kakuyaw, na may kurbadahon, na may tungason. Pero lahutay lang. Kay alang sa nagmalahutayon, na ay ganti sa unahan. Makadawat yun siya. Mahimong di siya first placer, but if he finishes the race, naagyud gihapon. Nauragod ng mga mo tambong ron og marathon, dili sila mo'y first, dili sila mo'y second. Pero tungod nga nagtapos, may nakadawat og certificate, may nakadawat og t-shirt. They are also given a reward. Or lahutay lang igsuon. Padayon lang ta. Magdinasigay ta kay pareha man ta nga agian og mga pagsulay. Pareha man tang madutlan og mga discouragement, disappointment, frustration in life. Pareha man ta. Mao na nga mag-inampuay lang yun ta. Unya, hinumdumi. Kinahanglan ni og pailog. Unya, ang mga pagsulay, ginagamit sa nas Ginoo para nga mas malig-on pa gyud ta. Unya ang ikatulo, lahutay lang. Padayon lang yun. Mao ni ang giingon ni Apostol Pablo, I have fought a good fight. Now look at verse 8, 2 Timothy chapter 4 verse 8, our final verse. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Nilahutay man si Apostol Pablo, dunay giandam, purong-purong sa pagkamatarong. Ang iyang gidugang, para nako, apan dili lang para sa ako.
apil na tanan kadtong naglahutay, kadtong nagpadayon. Pwede nimo ibutang imong kaugalingon. Unsa imong ngan, pwede nimo isumbay. And not for me only. Nya isumpay imong pangalan. For, mo na, ang imong pagsulti sa imong pangalan. Kay ang Dios matarong nga muhatag purong-purong, muhatag ugante sa mga nagmalahutayon. Ang insakto nga mga pulong dinhi, to them who love His appearing. Kung ang usa ka tawo nahigugma sa pagbalik sa atong Ginoo, ay pasabot niya na nagahimo siya sa mga butang nga eksakto, husto, matarong. Kay mahadlok siya nga maabtan nga kalit nga balik sa atong Ginoo niya na asas kasalanan. Mo na nagkinabuhi siya matarong. If you do that, unya na paglahutay, inigbalik sa atong Ginoo, makaplagan kang nagapadayon, you will have that crown of righteousness. Mo hinungdan mga kaigsunan, padayon ta. Naaman nag-aalirong sa atong mga pagsulay, apan ginapanalipdan punta sa atong Ginoo. There may be temptations, there may be dangers, there may be risks that we have to face. But remember, my brother and my sister, God is with us. Padayon lang yun. Kay niini, makaplagan tang matinumanon. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. To God be the glory and always shalom.